May makikita tayong posibleng isa pang miyembro ng pamilya ni Shanks na Figureland family. At may pinalipad na namang Gorosei si Luffy dito sa chapter. One Piece Chapter 1121 spoilers nga pala mga ropa. Sa nakarang chapter ay may nireveal ngang bagong miyembro ng D-Clan at ito ay si Clover ng Ohara. At sinakripisyo naman ni Atlas ang kanyang sarili para mailigtas si Lilith at ang Straw Hat Pirates mula kay Gorosei no Tsurugi. Nakausap na rin nga sa wakas ni Emmett si Luffy, kung saan kinikilala nga niya tong si Joy Boy. Habang ang mga Gorosei naman ay desidido na ngang wasakin si Emmett para matapos na ang broadcast ni Vegapunk, na siyang patapos na rin nga sa kanyang mensahe. At nabanggit pa niya dito si Roger at ng Roger Pirates na pinaniniwalaan niyang alam din nilang lahat ang tungkol sa kasaysayan ng Void Century. Well, bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang nga dito sa ating channel, ay balagbagin mo na yung subscribe button at wag po sanang kakalimutang mag-iwan ng like sa ating video dahil sa sobrang laking tulong po yan sa ating channel. Magpapatuloy itong chapter kung saan makikita natin na malapit na ring lumapag ang Sanigo malapit sa Elbaf ship na siyang galing sa Labo Face. At itong paglapag din ni Goro si Saturn sa barko nitong mga Giants. In-encourage nga daw ni Luffy si Bonnie na atakihin nila si Saturn. Kaya nag-transform na nga din to kaagad sa kanyang Nika form. At sabay ngang inatake nila Luffy at Bonnie itong si Saturn at nabalibag nga to papalayo sa barko. Well, deserve nga talagang makabawi ni Bonnie dito sa Gorosei. At naging posible nga to dahil kay Luffy. Dahil sa alam naman nating wala talagang tsansang manalo si Bonnie dito sa Gorosei. At pasalamat na lang nga talaga si Saturn dahil sa walang ideya si Luffy sa kung ano ang dinanas itong si Bonnie at Kuma mula dito sa Gorosei, diba? Pero mag-e-expect tayo na makakabalik din kaagad itong si Saturn sa pagtugis kina Luffy. Dahil sa alam naman natin kung gaano kakunat itong mga Gorosei. Naiisip ko nga dito yung teleportation nitong mga Gorosei. Kung matatandaan nga natin ay nag-teleport itong si Saturn mula sa barko ng mga Marines papuntang Egghead Island. Nang naging dehado na ang sitwasyon nila nang mapabagsak ni Luffy si Admiral Kizaru. At nagawa ding mateleport ni Saturn ang iba pang Gorosei papuntang Egghead na nagmula pa sa Pangaea Castle nang magulpi si Saturn at si Admiral Kizaru ng Sun God Nika Luffy. So baka nga kaya din ni Saturn na gamitin itong teleportation ability niya ulit dahil sa parang dehado na nga itong mga Gorosei sa kasalukuyang sitwasyon. Malay din nga natin na makakabalik na rin si Gorosei Mars at siya nga itong poproblemahin talaga nila Luffy dahil sa kung matatandaan nga natin na nagtulong-tulong pa sina Luffy kasama sina Sanji, Franky at Bonnie para lang mabalibag papalayo itong Gorosei. Pero ngayon nandito na rin ang iba pang Straw Hats ay mas lalaki ang tsansa ng ating mga bida sa pagtaboy dito sa mga Gorosei. Kahit pa na makahabol din si Tsurugi sa pagtugis sa Straw Hats once makarecover to mula sa pinsalang natamo niya sa ginawang sakripisyo ni Atlas. Next naman na detalye sa spoiler ay itong diniscuss nga daw ni Vegapunk ang patungkol naman sa mga ancient weapons. At sinabi pa niyang nakasalalay ang tadhana ng kanilang mundo sa kung sino man ang makakahanap ng One Piece. Sa pagkakataong ito ay makikita nga natin ang mga reaksyon nila Vivi, Shirahoshi, Judge at mga major characters na kagaya nila Imo-sama, Revolutionary Army, Aokiji, Dragon, Shanks, Buggy, Mihawk at Cross Guild, mga Marines at may mga bagong characters nga din daw tayong makikita dito. So grabe nga yung sinabi ni Vegapunk dito. Aside sa ancient weapon ay minention nga niya dito ang One Piece na alam naman nating mas titindi ang will ng lahat ng mga individual na hanapin to kapag narinig nilang na-mention to ng isang napaka-importanteng tao kagaya lang ni Vegapunk. At mas nakakaintriga nga to dahil sa sinabi niyang sa kung sino itong makakakuha ng One Piece ay siya din ang makapagdidikta sa kung ano ang mangyayari sa kanilang mundo. Paniguradong mas magiging agresibo ang lahat dahil dito sa sinabi ni Vegapunk, mapamarines man yan o mga pirata, Revolutionary Army at lalong-lalo na ang World Government. Dahil sa nagkaroon na nga ng ideya ang lahat sa kung gaano kaimportante itong One Piece. At hindi ito isang simpleng kayamanan lang na makapagbibigay sa iyo ng titulong hari ng mga pirata. At sa huling parte naman itong spoiler ay nabanggit nga dito na may makikita nga daw tayong isang character na parang isang Figureland din na siyang nakikinig sa broadcast. At halos magka-aura nga din daw silang dalawa ni Shanks. So since di pa naman natin nakita ang itsura nitong character ay mahirap magkaroon ng speculations na kung maaaring kapatid to ni Shanks. At base sa spoiler, parang Figureland itong description nila. So parang lang. Unless makikita na natin sa manga, tsaka na tayo magkakaroon ng assumptions. Sa ngayon, ang miyembro ng Figureland family na alam natin ay si Garling na revealed sa chapter 1086. At si Shanks naman ay na-reveal mula sa One Piece Film Red.
Another speculations mula sa spoiler ay baka siya nga daw to ang individual na may burn scar na siyang pinaniniwala ang humahawak sa huling road poneglyph. O di naman kaya kambal nga daw to ni Shanks. Pero note na makikita natin itong misteryosong character bilang silhouette lang. Spoiler pa lang nga to, pero masasabi natin na napakalupit itong hinain ni Oda sa chapter 1121. At dahil sa malupit itong ibibigay sa atin, ay magkakaroon nga ng break after nitong chapter. Well, kahit na ganon, ay still kaabang-abang nga itong paparating na chapter. Kaya kita-kits tayo ulit sa full summary at manga release ng chapter 1121. So comment down below na lang sa kung ano ang opinion nyo patungkol dito sa chapter. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli, mga ropa.